Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ay ating sinisimulan ang 9 na araw na paghahanda o nobenaryo para sa dakilang kapistahan ni Maria, Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ang ating tema para sa araw na ito ay Berheng Maria, tapat na alagad at tagapangalaga ng puso ni Jesus. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maririnig natin ang talinghaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng talento. Pinuri ng Panginoon ang tapat at maaasahang alipin, ang naggamit ng wasto ng ipinagkatiwala sa kanya. Katulad ng tapat na alagad sa talinghaga, si Maria rin ay buong puso at walang pag-aalinlangang tumugon sa panawagan ng Diyos. Inalagaan niya ang banal na puso ni Jesus, hindi lamang bilang ina, kundi bilang unang alagad na naglingkod ng tapat hanggang sa paanan ng krus. Nawa sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiyang ito, ay matularan natin si Maria sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, matapat, at mapagmahal na tagapangalaga ng biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Hilingin natin ang kanyang panalangin upang tayo rin ay maging mabubuting katiwala ng ating pananampalataya. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Sammy Patriarca MSC. Magsitayo po tayong lahat.
nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ihanda natin ang ating pamayanan at ang ating sarili para sa dakilang kapiyastahan ng ating minamahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Magpasalamat tayo sa Kanya sa katuloy niyang pagpatnubay at gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, purihin at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
Sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Berheng Ina ng Diyos, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kaming idinadalangin niya'y makabangunawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yung angad na tagumpay. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangon. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan, pati yung kalaliman. Umawit ning nangangalak ang lahat ng kabundukan.
at siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan, at ang hadal na matuwid. Magsitayo po tayo. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon,
Heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga. Pamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng magandang gabi. Wow, ang dami-dami natin. Hindi na tayo magkasya sa tahanan ni Maria. Akala ko ay hindi ako makaabot ng ating misa novena. Nanggaling po ako sa ating diocese dahil tinawagan po tayo ng ating obispo na kailangan pong umattend tayo ng pagpupulong. Nagsimula ng 3:00 ng hapon. Dahil itatatag sa ating diocese ang bagong ministry. At ang ministering ito ay tinatawag na Access to the Legal Assistance Ministry. Ito ay bunga ng nangyari noong mga nakaraang buwan na kung saan ang tatay ng isang sakristan na namatay ng leptospirosis ay naikulong. Isang mahirap na pamilya, subalit sa pamagitan ng pagtulong at paggabay ng ating diocese,
ay nabigyan muli sila ng pag-asa. Sa gitna ng kamatayan ng kanilang panganay na anak. Third year college na, siyang panganay sa 6 na magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay aktibo sa ating simbahan. 2 silang magkakapatid na sakristan at ang 2 pa nilang kapatid ay miyembro ng choir ng kanilang mission station. Ang ministering ito, ang layuning ito ay upang tulungan ang mga mahihirap na magkaroon ng legal assistance ng libre. So ang ating diocese ay mangalap ng pundo para sa administratibong pangangailangan ng ministrong ito upang ang mga voluntaryo at nagbigay ng kanilang panahon at sariling mga abogado ay tutulong sa mga mahihirap. Lalong-lalo na ang mga mahihirap na nasa BEC, sa mission station, at nasa laylayan. Wow! Bagong muling pag-asa para sa mga mahihirap. Meron na tayo uling mapupuntahan upang tumulong sa atin kapag tayo ay nangangailangan sa mga legal na bagay at aspeto ng ating buhay. Tuwang-tuwa ang ating mahal na obispo dahil yung mga umattend na mag-volunteer ay puro mga batang abogado. Mga batang abogado. Wala kaming nakita na mga abogado doon na nag-volunteer na nag-iedad ng 50 pataas. Yung mga abogado na nag-volunteer doon na maging ating kasama at katulong sa paglilingkod sa mga nasalaylayan ay mga 40 below. Yung iba ay mga nag-aaral pa. Akala ni Bishop, iilan lang ang a-attend. Sus, kahit sa online, ang dami-dami nilang umattend. Nais nilang makibahagi at maialay ang kanilang buhay upang ang mga mahihirap ay kanilang paglilingkuran. Sabi ni Bishop sa kanila, dahil sa inyong pag-alay ng inyong sarili, mayroong pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Mga minamahal na kapatid, natapos kami almost 5:45 na. Papasundo sana ako ng sasakyan. Sabi ko, sobrang traffic sa Balintawak. Kapag sinundo nila ako, talagang malilate. Pasundo sana ako kay Kuya Melchor, hindi nasagot ni Vani ang aking text. Habang doon ay nagmi-meeting, ang aking isip ay narito. Sabi ko, ida-download ko ang Angkas apps sa aking cellphone. Nag-angkas po ako. Sanay naman akong sumakay ng motor. Dito kami dumaan sa Araneta. 6 o'clock, nandyan na ako sa MS. Mga 15 minutes lang ang aming travel. Mula sa cathedral, papunta ng bahay. At pasalamat ako sa Diyos na hindi ako na-late sa ating nobena. Unang novena natin para sa ating minamahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart.
na sa maraming beses sa ating buhay, siya ay nagbigay ng pag-asa. Malaki ang utang na loob natin sa Kanya. At tayo ay naririto upang tanawin ang utang na loob na iyon. Ang utang na loob ay hindi mababayaran, kundi ito ay tinatanaw. Bakit dapat nating tanawin ang ating utang na loob sa ating mahal na ina? O, tingnan nyo yung i-video natin. Kung bakit kailangan nating magpasalamat at tanawin ang ating utang na loob kay Our Lady of the Sacred Heart. Siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Yan po ang nangyari sa ating lugar na ito 3 years ago. Yan po ang itsura nitong lugar na ito. At yan po ang nangyayari. Hindi lang po siya tulo, kundi talagang buhos ang ulan. At ito na po ang kanyang mukha. At walang ibang tumulong sa atin, kundi si Our Lady of the Sacred Heart, ang hope of the hopeless. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Wow, pag maalaala ko yun, kung minsan hindi ko talaga mapigilan ang umiyak. Kasi alam na alam ko na kahit matapos ang aking term, kung sa pamamagitan lamang ng ating pagkakaisa at pagtutulungan, hindi po natin kaya. Wala po tayong ibang nilapitan, wala po tayong ibang hiningian ng tulong, kundi ang ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart. At sa ating pagnunovena sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan na siya'y isa sa ating mga huwaran at modelo sa ating buhay. She is one of our models in our day-to-day life. Isa siya sa mga huwaran, modelo ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Marami siyang mga magagandang katangian na ipinapahayag sa atin. At sabi ng ating tema, siya ay tapat na alagad at tagapangalaga ng puso ni Jesus. Siyang tagapangalaga ng puso ni Jesus. Sino ang tagapangalaga ng ating mga puso? Sino yung nag-aalaga ng puso mo? Si galit? Si inggit? Si sama ng loob? Si paghihigante? Hindi ganun mga laga ng puso ang mahal na Berhen. Dahil kapag mga laga ng puso ang mahal na Berhen,
ang inaalagaan niyang puso ay puso na punong-puno ng pagmamahal, kababaang loob, at pagpapatawad. Kapag ang mahal na Berhen, ang Our Lady of the Sacred Heart, ay nangangalaga ng ating mga puso, ang pusong iyan ay puno ng pagpapatawad, kababaang loob, at pagmamahal. Dahil kapag titingnan natin ang kanyang imahen, wala siyang ibang itinuturo kundi ang puso ni Jesus. At si Jesus ay walang ibang itinuturo kundi ang kanyang sariling puso. At kapag pinag-usapan natin ang puso, tayo ay inaanyayahan na sana tayo ay marunong umibig, marunong magmahal. Mga minamahal na kapatid, sa gitna ng magulong mundo at sa ating pagnonovena, sa pagpaparangal natin sa ating mahal na ina, sana hayaan nating aalagaan ng mahal na Berhen ang ating mga puso. Let Mama Mary take good care of our hearts. Huwag mong hayaan na ang iba ang siyang mga laga ng iyong puso, kundi ang tanging ating mahal na ina. Nang sa ganon, ang pusong ito ay marunong magmahal, marunong magpakumbaba, at marunong magpatawad. Hayaan nating alagaan ng mahal na ina ang ating mga puso upang katulad niya ay marunong tayong umibig, marunong magpatawad, at marunong magpakumbaba. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang ating pagpapasalamat at pagpaparangal sa Kanya. Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po tayo. Sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Tatanungin niya tayo kung paano tayo umibig, paano tayo nagmahal. Sa pamamagitan ni Maria, tayo'y manalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, nawa ay patuloy itong maging mabuting tagapangalaga ng mga biyaya upang ang mga kasapi nito ay magkamit ng gantimpala mula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namumuno sa ating pamahalaan, naway igalang nila ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagaan ng sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, tayo nawa ay magsalo-salo sa biyaya ng lupa at makiisa sa pagkakaroon ng makatao at mayamang kaunlaran sa ating bansa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagdidibusyon sa mahal na Birhen, tularan nawa nila si Maria sa kanyang pagsunod sa utos at pagiging mabuting alagad ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin.
Para sa may sakit at nagdurusa, masumpungan nawa nila ang mga kalusugan ng katawan at kalooban sa tulong ni Maria, ang pag-asa ng mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga benefactors, family sponsor, mga hermano at hermana mayor, nawa ay magkalooban sila ng Panginoon ng mga biyayang kanilang kinakailangan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, sila nawa ay makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magtayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Berhen, ang Our Lady of the Sacred Heart, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Berheng Maria, ina ng banal na puso ni Jesus. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Berheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin na iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong paglingap, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kalwalhatian. Dininig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod. Ang Ministry of Lectors and Commentators,
ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, ang Ministry of Altar Servers, ang Lay Eucharistic Ministers, ang Music Ministry, at ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming. At sa ating pong lahat na nandito ngayon. Pasalamatin din natin ang sponsor ng misa ngayon, ang San Roque Chapel. Ganon din si Konsehala Doc Eliwan ng Barangay Baysa para sa ating palugaw. Pasalamatan din natin ang ating mga family sponsors at ang ating ermana at ermanong ngayong araw na sina Mrs. Mirna Toledo and family, Mr. and Mrs. Dennis and Marites Friginal, Mr. Ray Chokison, Mrs. Alice Miranda, Mr. and Mrs. Henry and Dali Santos. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala po, bilang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng 8 taon ng pagkakatatag ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, mayroon po tayong mga inihandang activities at fundraising projects para sa ating simbahan at kapistahan. Ito po ang mga sumusunod. Ang Nobena Misa po, araw-araw sa ganap na ika-6 ng gabi at susundan ng banal na misa sa ika-6 at kalahati ng gabi dito sa Tahanan ni Maria. Ito po ay hanggang sa September 7. At ang sponsor po bukas sa ating Novena Misa, August 31, ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Pagkatapos po ng misa bukas, ay magkakaroon tayo ng Youth Night. At sa September 7, bisperas ng kapistahan, ang ating nobena ay sa 5 ng hapon at ang banal na misa ay sa 5 at kalahati ng hapon. Susundan po ito ng prosesyon ng Our Lady of the Sacred Heart papuntang Woodcraft, Bayanihan. Meron din po tayong Fiesta Raffle for a Cause na pondo itayo ang kumbento para sa pagpapatayo ng kumbento para sa Tahanan ni Maria. Maaari po kayong bumili ng tiket para makatulong dito. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos isang tiket or 200 pesos per booklet. Maaari din po kayong makatulong sa pamamagitan ng pagiging isa sa mga family sponsors o maging ermano or ermana sa ating Novena Mass. At tuwing magsisimba kayo ngayong Novena Mass, ay mabibigyan po kayo ng stub na maaari ninyong ipagpalit sa isang bingo card. Ito po ay para lamang sa edad 12 years old pataas. Ang bingo po ay gaganapin sa kapistahan sa September 8. Sa September 8, araw ng ating kapistahan, ay magkakaroon po tayo ng Misa Concelebrada sa 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel na pangungunahan ng ating kagalang-galang Pablo Virgilio Cardinal David, Didi. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon ng salo-salo alabaryo fiesta sa Bayanihan Covered Court. Mayroon din pong bingo, raffle at baile sa Mission Station. Magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel officers para sa mga detalye. Nawa ay suportahan po natin ang mga gawain na ito para sa ikatatagumpay ng pagdiriwang ng ating kapistahan. At sa September 6 po ay magkakaroon din po tayo ng PhilHealth Yakap Caravan. Simula sa 7:00 ng umaga hanggang sa 2:00 ng hapon sa Bayanihan Covered Court. Maaari po kayong mag-apply, mag-update ng inyong PhilHealth ID
o mag-register sa Yakap Package at magpakonsulta ng libre. Mayroon din po tayong free dental clinic sa September 7 sa Woodcraft, Bayanihan. Maraming salamat po. So muli, pagkatapos ng ating banal na misa, huwag muna tayong aalis, no? May palugaw po ang ating mabarangay officials mula sa Barangay Baisa, no? So palakpakan natin uli ang ating mabarangay officials sa Barangay Baisa, no? Pakikiisa nila sa atin sa pagdiriwang natin ng kapistahan at pagpapalago natin ng ugnayan ng barangay at simbahan, no? So muli, maraming salamat sa ating mga barangay officials sa Barangay Baisa, no? Tapos nakikiusap po ako sa lahat ng mga kalalakihan ng ating mission station na kung pwede ay tulungan po natin ang pagkabit ng ating mga banderitas, no? Hindi pa po siya nakabit, yung prospect po natin na sana bago ang ating novena ay nakabit na po, no? So hindi pa po siya nakabit, no? Wala na akong powers, no? Talagang pagod na pagod ako ngayon, no? Kasi kagabi pagkatapos ng ordinasyon ay nagmisa pa po ako sa Peñafrancia, no? Pagkatapos ng misa sa Peñafrancia ay nag-arrange pa po kami ng ating decoration, no? 3:30 na po kami ng madaling araw natapos, no? Hinatid ko pa po yung ating makasama para sa pagdidecorate. Tapos nagising po ako ng 6:00 dahil mayroon po tayong Vicariate Assembly, no? Doon sa Sacred Heart of Jesus Morning Breeze, no? So 7:00 kami umalis, 8:00 po nagsimula. Tapos umuwi po kami almost 1:00 dahil sa sobrang traffic, no? Tapos bumihis lang po ako ng mula t-shirt, nagbihis po ako ng polo shirt kasi kamiting ko po, kasunod na schedule ay kamiting ko po ang obispo at yung mga abogado, no? So, natapos ngayong meeting, no? Pagkatapos ng meeting, sakay ng angkas at para magmisa ngayon. Parang gusto nang pumikit ng aking mata, no? Mga 2 hours lang po at talaga yung tulog ko. Parang talagang pagod na pagod ako, no? Kanina parang sipunin ako, ininuman ko kaagad ng 2 Newsep, no? Tanggal, no? Pero ngayon basang-basa po ako ng pawis dahil sa Newsep na ininom ko, no? Dahil sa sobrang init na lumalabas sa aking katawan, no? So tulungan po natin yung mga natitira nating gawain para maging maayos at maging maganda ang ating pagdiriwang, no? At pagkatapos din na ng ating misa, pwede po tayo magpa-picture taking habang iniintay po natin na hinihanda ang ating palugaw, no? Tapos ang ating mga ermano at ermana, so kasama po tayo, naghanda po tayo ng kaunti na hapunan para sa inyo, no? So kaming mga taga rito, lugaw, no? Tapos kayong mga ermano at ermana, ay kakain po kayo ng inyong dinner kasi mahal po ang inyong bayad. Kami ay walang bayad, no? So kayo ay malaki po yung inyong ibinigay, no? Saan po natin, saan po mapapunta yung ibinibigay nyo? Yung hinihingi ko ngayon at iniiyakan ko kay Our Lady na sana tulungan niya ang ating Finance Council na makahanap para hopefully within this year, masimulan po natin ang pagpapatayo ng ating kumbento sa 2nd floor. No? Lagyan po natin ito ng 2nd floor dahil dito na ako titira sa taas, no? Ng simbahan na ito. No? At higit sa lahat, kapag meron na tayong kumbento, mag-a-apply na tayo na maging quasi paris. Sana tulungan niya tayo na by next year sa kanyang fiesta, kasabay ng kanyang fiesta, ay idideklara ng obispo na itong lugar na ito ay magiging quasi paris. Yan po yung aking intention sa kanya sa ating pagnunovena sa taong ito. At sana tulungan nyo akong magdasal na sana ang mga ito ay ipagkaloob ng Diyos. So pagkatapos ng misa, picture-picture po tayo kung sino yung Ma'am Remy, no? Picture-picture po tayo, no?
Tapos yung mga iba pang mga communities, no? Para kasama natin si Our Lady habang iniintay po natin ang palugaw at inaasikaso ng ating mga host, ang ating mga ermano at ermana. So muli, maraming salamat sa lahat. Anong kulay po natin bukas? Hindi na-announce. Red. Kulay pula po yung isusuot po natin bukas, no? Pulahan po tayo bukas, no? Pula po ang ating isusuot, no? So lahat tayo na magsisimba bukas, araw po ng linggo, ay pula po ang ating isusuot. Wala po tayong misa dito bukas ng alas 9 ng umaga. Ang misa po ng alas 9 ay doon po sa Cluster Love Chapel, no? Doon po sa Bayanihan ang ating misa sa ganap na alas 9. Ang ating Sunday Mass and Novena Mass dito sa Cluster Faith, kasama din po natin ang ibang cluster, second day ng ating novena ay sa ganap na alas 6:30 ng gabi pagkatapos ng ating novena sa ganap na alas 6. No? Samahan po natin ang aming provincial superior na siyang magmimisa po bukas dito sa atin. At syempre, lahat ng ating mga youth, dalhin po natin dito dahil mag-youth night po tayo bukas. Kasama po natin ang ating makabataan mula sa iba't ibang kapilya. Makita po natin ang kanilang matalento. Maglalaro daw sila kasama tayo, no? Para sa pagdiriwang natin ng youth night. Muli sa pag-uwi, maulan, mag-ingat po, no? Tapos pag medyo masama-sama ang pakiramdam, inuman ka agad ng gamot, no? Para hindi tayo lumala, no? Dahil marami pa tayong gawain para sa pagdiriwang natin ng ating fiesta. So muli, mag-ingat palagi at alagaan ang sarili, no? Parang sinasabi ko rin sa aking sarili. No, maraming salamat at magandang gabi po sa lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ipagkaloob sa inyo ng mapagmahal na Panginoon sa pamagitan ng tulong ng Our Lady of the Sacred Heart, ang mabiyaya na inyong kinakailangan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Amen. Ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit, pagkalooban ng mga biyaya na inyong kinakailangan, kasama ang inyong buong pamilya. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Berhen Maria! Viva Berheng Maria! Viva Berhen Maria! Viva Berheng Maria! Viva Berhen Maria! Viva Berheng Maria! Palakpakan natin ang ating mahal na ina.